Ngayong gabi ka na itong tanan. Mag-start na ka kay medyo. Hindi kalit ang mula. Salamat sa Ginoo nga naatakaron mo naka-attend og mayong lawas. Grateful kita nga nagkahiusa po kita karon sa ato ang every Friday na worship. Salamat sa Ginoo mo. Pasalamat kita sa may panglawas sa gift of life. Punta karon gabi na i-bless kita o sabta nato ang worship karon. Ubanan kita ni Lord. Sa Psalm 95, 1-6, come, let us praise the Lord. Let us sing for joy to God who protects us. Let us come before Him with thanksgiving and sing joyful songs of praise. For the Lord is a mighty God, a mighty King over all the gods. He rules over the whole world, whole the earth, from the deepest caves to the highest hills. He rules over the sea, which He made the land also, which He Himself formed. Come, let us bow down and worship Him. Let us kneel before the Lord our Maker. Mag-ampo kita. Ginoo Lord Jesus, our God and Father, we commit to you, O Lord. Pinaagi sa among pag-ampo karon, Lord Jesus. Ang among pagsimba kanimo karong gabi, Lord. Punta, i-bless mo kami nga i-open nimo ang hearts and minds. Kami nga naa karon, Lord Jesus, salamat Ginoo nga nakatambong kami, Lord, sa mga uban pa nga wala karon, Lord Jesus. Kabalo ka sa ilang mga ipangagian, sa ilang mga heart's desires, Lord. Among iampo, Lord Jesus, nga unta, Ginoo nga magpadayon ka o pag-uban ka na mo sa among everyday living, Lord. Each family, Lord Jesus, ikaw na bahala ka na mo, Lord. We commit to you, O Lord, ang tanan na mo mga pangadlaw-adlaw na among ginaagihan, Lord Jesus. Sa mga panibawang sa Lord, ang i-offer kining tanan kanimo, Lord. In Jesus' name, Amen. Sa ato ang katagaran atong itubyan sa Ginoo ato ang thanksgiving pinagi sa ato ang song. Thank
simbahan ng Ginoo, pinaagi sa paghalad sa atong kaugalingon karon. Atong ihalad kaniya ang atong kasing-kasing, ang atong manahuna, isip buhit nga halad, kay ang pagsimba dili lang bahin sa pagkanta, pag-ampo, paminaw sa wali, kundi ang pagsimba, paghalad, o pag-surrender sa ato ang kaugalingon. Ang ulong sa Ginoo sa Romans 12:1 nag-ingon, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God." Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits.
strong words through Pastor Ned, Lord Jesus. We thank you, Lord, and we love you so much, Lord. Amen. Pwede ka kita. May gabi sa atong tanan. Sa mga kausapa, welcome sa atong simba karon gabi. Na ulaw man si ulan. Unsay nga butang sa atong balay nga wala kay nato ginahatagan og pili. Sa mga butang sa balay. Kana bitaw ginahatag nato kung naay ginahanglan, kung naay kalamidad. Na mo na natong buhaot para i-share ya sa mga. Ha? Magdaan sa dina sa pa, basta daan. Daan si Nina, daan sa patos. Ito pa. Daan nga appliances. Ito pa. Daan nga gadget. Karang sa mga bata. Daan nga dulaan. Daan nga mga sinina. Ha? Nya, subo mamalandungon kay sa uban, hasta ang Biblia sa balay, wala kaya ginahatagan o pili. Hasta ang Biblia. Ganun magkaingon man ko nga, wala kaya gahatag o pili ang tao sa Biblia. Kaya number one, wala man ginabasa. Decorate lang. Dagko pag yung Biblia. Di mo lang decoration. Yan, abugan na. Wala ginahatagan o panahon para basahon. So wala kayo ginahatagan o pili. Sa unang panahon, no? Mga tao sa unang panahon na pinagyot sa katong during the biblical times, ang mga tao sa una, ang ilang pag-tanaw sa Biblia, kanang bililhon kaayo. Mga tao sa una nga nagtuo sa pulong sa Ginoo, alam kanila ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, priceless, treasured possession. Dili parehas sa atong panahon ngayon. Tinuod available kaayo, dili lang sa Biblia, sa mga cellphone, sa gadget naa. Pero we just take it for granted. Kumpara sa mga tao sa unang panahon, muna itong mabasa. Sa 1 Samuel chapter 3 verse 1, and the word of the Lord was precious in those days. Sa Psalm 119 verse 72, the law from your mouth is more precious to me than thousands of pieces of silver and gold. Kung ikumpara ang pulong sa Ginoo, ang Bible, sa silver o sa bulawan, mas precious, mas priceless ang Bible. Sa ato karon kay unahon niyo itong bulawan, no? Bulawan ko na. Sa Psalm 19 verse 10, tingnan siya Haring David, they are more precious than gold. Kung ang tao basta bulawan, pangitaon yun na ba? Bahala ko sa panakalalong kaluton yun na. They are sweeter than honey. Wala pa may chocolate yun sa una. Honey pa man. Than honey from the honeycomb. So, yun na ang pagtanaw sa mga tao sa una sa Bible. Precious. Priceless. Treasured possession. Nabi ipakita video sa inyo Nito ang kinis sa tribal people sa Indonesia nga na rawat nila ang Bible sa ilang kaugalingon nga dialect for the first time. For the first time. At hindi na ito makita nga unsa sila ka lipay, unsa sila ka excited na kung ipakita din nila nga nagpasalamat din sila na pagdawat nila sa una nila nga Bible sa ilahang dialect.
Medyo taas-taas ng video. 10 minutes. Traffic advisory flying down for Delta from Santani to Cordoba, now crossing the ridge just above Salem. Maintaining 2010 ang isa ng video. There will be a big party when we land. They'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing. Flight followed by Alpha Delta landing Cordoba. Flight followed by Alpha Delta on the ground. Ano sa nakasulat? Presidente, no? Artista. One pastor had said, it says in the Gospel of John that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that Word, and Jesus is coming, and we need to be there to meet Him. Just blew me out of the water. I thought, Lord, this is how we know that it's you doing something here. Tak baik tu. And then they handed it off to the older believers, and one of the ladies, just spontaneously, I don't think they had planned for her to say anything, but she just said, we have taken God's word, we've accepted it, we've put it into our hearts, and now we're going to give it to you young people who need to also take it and accept it and walk with God as He teaches in this Bible. You know, so they handed it off to the younger believers, and you know, the crying and the sobbing that took place there was just
It was something totally unexpected to me because I knew they would be happy. But the emotion that came out was just so overwhelming to me. I thought, we have no idea. You know, we have had the Word of God for so long. We have taken it for granted. We have resources, we have translations, we have, you know, all these different things, and we don't cherish it. We don't realize what a precious gift we have involved in our hands. And these guys were realizing that and saying, God, you've come to us through the Word. So, saktan naman ito, no? Ang mensahe ni Anak Rinilio. Alang sa Kimyal tribe, ang pulong sa Ginoo Bulawan, precious, priceless. Ito, nihilak yung ditawan sila. Mula sila nakadaogog. Pila ka milyon. Sa pagpadayon nato, ang Psalm 19, no? Sulti sa ato kung padayag sa Ginoo sa iyahang kaugalingon sa duha ka pamaagi. Kung saan yung duha ka pamaagi sa Psalm 19 sa TNT, sulti sa Ginoo ki padayag sa Ginoo ang iyahang kaugalingon. Una, God speaks or reveals Himself through creation. Diya sa Psalm 19, particularly sa heavenly bodies, di ba? Kung magunahuna ta, no, sa heavenly bodies, sa mga stars, di ba? Sa mga planeta, sa adlaw, sa bulan, no? Makaingon gyud ta nga doon nagyoy Dios, doon nagyoy Ginoo. No? Nagyoy someone nga mas labaw sa ato, nga mas gamanan, nga maoy nag-design, nagbuhat sa universe. Nga nindot kayo, nga kahibulungan kayo. Kanang ginainom sa uban nga kini kunong universe, butwa lang ang kalit. Kanang Big Bang Theory, incorrect yung kayo nila. Hindi na siya insakto. Kung tanaw na to, no, ang heavenly bodies, kung yun sa na pag-order sa Ginoo, yun sa na pag-arrange sa Ginoo, kita na to, ma-realize na to, nga naagay ka ng very powerful na creator, na maoy nagbugna ni anang tanan. Nganong nahitabo na. Mga bituon, adlaw, bulan, mga planeta, kini nga mga butang, nag-testify ni sila that there is God. This creation testifies the existence of God. Ito din sa verse 2, sa Psalm 19. Day after day, they continue to speak. Night after night, they make Him known. So how often do they testify about the existence of God? Day after day. Night after night, meaning consistent. Kanunay, pirmi, klaro kaayo ang ilang pag-testify na doon ay Ginoo. So verse 3, sa Psalm 19, gihapon siya. They speak without a sound or word. Their voice is never heard. God reveals Himself through nature. Muna siya ang non-verbal na communication sa Ginoo sa tao. Walay tingog, wala po'y pulong, walay sound, di mo madunggan, pero ang mensahe, klaro kayo. Klaro kayo na doon nagyoy Ginoo. So verses 4 to 6, the psalmist singled out the sun. Adaghan man ang heavenly bodies, diba? Billions of stars, mga inaingon pa sa uban, yung sa mga scientists. So sa verses 4 to 6, na si Haring David, single out niya ang sun, ang adlaw. Diba? Pila gani ka miles ng gilayon, gikan sa kalibutan, paingon sa sun, yung sila 93 million miles. Nga, kung gidak-an na o gamay ng adlaw, kung sa ta, suyo punta sa gahong, sa power, sa energy sa sun.
kung nigamay po na siya, mo sa mata, masig mga daot po tanan. Kung sobrahan po siya kainit, luto tanan. Kung kulang po siya sa kainit, masig mga tunaw po tas katugnaw, matunaw po tas katugnaw. Kanang tama-tama lang yun ba? Hindi kayo sa nako, sobrahan ka nako, di po gamay, sobrahan kayo kainit. Sige na ba? Diba? Sobrahan kainit. No? Para kung di na init kayo, nagkaroon na kuhan. Sa Amerika, kaya sa Picaside, the winter storm, sa Picaside, nasunog. Asa ka nito sa Hollywood. No? O, para pagkataan to, walang nang Hollywood din, masunog na. So, what does the creation tell us about our God? Ano sa ginasulti sa adlaw, sa bulan, sa mga planeta? Kinisa ng mga heavenly bodies tell us that our God is an intelligent designer. Pakit kayo ang Ginoo sa iyang pag-design. Maay man kayo mo design ang architect, pero diliin lang malabuan ang Ginoo. Eh, bulungan kaayo ko, diyon sa na pag-arrange sa Ginoo ang tanan nga mga heavenly bodies. Nga dili sila magbanggaanay. Diyon sa na pag-arrange sa Ginoo ang sequence sa bugnaw ug init. Sa ting-init ug ting-ulan sa ato. Sa four seasons sa ubang lugar. Na bright kayo ang Ginoo sa iyang pag-design nga. So, these heavenly bodies tell us that our God is an intelligent designer. Also, our God, these heavenly bodies tell us that our God is very powerful. The creation tells us that our God is all powerful. Una-una mo, diyon sa na pag-manage sa Ginoo, diyon sa na pag-control sa Ginoo, diyon sa na pag-sustain sa Ginoo ang tibuok universe pinaagi sa iyang gahom. Oh. It's an abya. O dyan na kanindot mong ikusoon. Ikanang gahom sa Ginoo nga nag-control, nag-sustain sa whole universe is the same power that is at work within us. It's the same power that is available for you and for me. It is the same power that you can claim for healing, for protection, for provision. Kung nakahimo pag-manage ang Ginoo sa whole universe pinaagi sa iyahang gahom, kaya po kaayo niya na i-manage ang mga concern sa atong kinabuhi. Kung ang Ginoo nakahimo sa pag-sustain sa whole creation, kaya po kaayo niya na i-sustain ikaw physically, emotionally, spiritually. Kung na control sa Ginoo ang billions of stars, under His control, under His supervision, makasalig po ka, makasalig po ta na makontrol po sa Ginoo ang tanang mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Sickness, for example, you can trust Him that He is in control over your sickness. Kung para na mong sakit sa Jupiter, biggest planet ng imo sa Ginoo. Unsa ang ginang ubo? Ikumpara nimo sa mga planeta ng imo sa Ginoo. Or kanang mga na-black ang mga actress sa atong heart, na or taas nga blood sugar na to. Ikumpara sa creation ni God, mga heavenly bodies, or kung saan mata mo sa sakit, ikumpara nimo sa creation ni God. Di ba na yung pagkaayo ang atong mga concern sa atong kinabuhi? So, tungkol niya na somehow ma-comfort ta ba? Patagaan ta o kanang paglaong na pag-asa na naagid di ay Diyos nga mooy pinakagamahanan sa ta. He revealed Himself to creation para ato siyang ilhon, para ato siyang saligan. Ug tinuod ang ayan gyud nga
saligan. Kasaligan yun ang atong Ginoo. Nga naman, worthy siya of our trust, kay powerful yun siya. Ipakita niya yung gahom sa created order. And you can also experience His power personally as you trust Him. Sa una, padayag sa Ginoo, i-reveal niya yung kaugalingan pinaagi sa Creation. Ikaduha, through the Word of God. God speaks through creation, and secondly, God speaks through the Word that He has spoken. Una, non-verbal, kay creation man. So, non-verbal. Ikaduha, verbal, ipulong sa Ginoo. Sa verses 7 to 11, kita nato diha na lain nga mga synonyms gamit sa Ginoo sa pulong sa Ginoo. May tungod sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo gitawag na instructions, decrees, commandments, laws. And then the Word of God is also described as perfect, trustworthy, right, clear, pure, true, desirable, and warning. Atong tunan karon, gusto na ko i-share, gusto na ko emphasize ang epekto sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya si Haring David nga mo'y nagsulat niini, nag-mention siya og mga several effects, no? na benepisyuhan niya or na bless siya pinaagi sa pulong sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ang number one din here, the Word of God, it revives the soul. Makapabuhi sa kalag. Binagyot kung ang kalag kanang nagmalnourished, kalag na himatyo na, wala laing solusyon na anak kundi regular intake sa pulong sa Ginoo. Kaya una sa tanan, ang pulong sa Ginoo pagkaon alang sa atong kalag o espiritu. Familiar ta ni verse ng sulti ni Jesus nga, man shall not live by bread alone, but in every word that comes out from the mouth of God. The Word of God is the food for our soul. Jesus said in John chapter 6 verse 63, the words I have spoken to you are spirit and they are life. The words I have spoken to you are spirit and they are life. Kung physical food lang ang atong ginahuna-huna kanunay, so mapakaon na to ang atong physical body, pero pasmo ang atong kalag. Dahil mga tao sa kalibutan nga, himsog physically, pero pasmado sa espiritu. Gusto ba kita na buhi ta kanunay sa atong espiritu? Nga dili mapasmo ang atong kalag, wa gilaing buhaton kundi pagkaunon ginatong maayo nga atong kalag. Pinaagi sa pulong sa Ginoo, kaya ang pulong sa Ginoo may pagkaon alang sa atong kalag. It revives the soul, it nourishes the soul. It's the Word of God that gives life to our spirit. Ang pulong sa Ginoo mo ay magsustinar sa well-being sa atong spiritual life. Ang pulong sa Ginoo mo ay makakos og revival sa atong Christian life. Ang atong i-neglect ka na siya, hindi na itong pagkaunon, ang atong magkagalingon sa pulong sa Ginoo. Muna, diyan na mahitabo ang kanang mura kag namalhan, mura kag napasmo, mura kag walay kinabuhi ng Christian life. So it revives. Ikaduha, gives us wisdom in our decision. According to Psalm 119 verse 105, the Word of God is a lamp unto our feet and a light unto our path. Ang pulong sa Ginoo mo ay suga na muuy mo iwag, mo hatag og kahayan sa atong paglakaw, sa atong pagkinabuhi din sa kalibutan. Gusto ba kita nga dili ta masalaan sa atong ginaagian, na magpabilin kita sa eksakto nga dalan, dili ta masalaan. Kung dili ta masalaan, makaabot kita sa atong destinasyon. Remember atong series sa Book of Joshua, nga atong kinabuhi dili sa kalibutan bining Kristohanong road journey.
So sa atong pag-journey kinahanglan to og giya. Wala lain mo giya ka na to kung dili ang pulong sa Ginoo mo na ating himuon ang pulong sa Ginoo mo na atong giya. We are like pilgrims or travelers dinhi sa kalibutan. So kung pilgrims kita, kung travelers kita, kinahanglan atong istadihan ang mapa sa Ginoo. Ang mapa sa Ginoo ang iyang pulong. At kung dili na ito na-istadihan, basig masaad ka, basig mawala ka, basig kita kapadayon, basig mangitgitan ang atong dalan, kita kaabot sa atong karungan. Gawas kiala, nagkita og mga utang sa kalibutan nga maglibog ta, ma-confuse ta, nagkanta og mga pangutana, mahitungod sa atong kinabuhi, mahitungod sa Ginoo, mahitungod sa future, mahitungod sa atong mga problema, mga pag-antos. Yan, ito mga pangutana, di ba? Nga, maglisod ta og tubag. Pero asa na ito makaplagan ng mga tubag na mga pangutana sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mo ay mag-enlighten sa atong una-una. The psalmist said in Psalm 119 verse 30, "The unfolding of your words gives light. It gives understanding to the simple." So, yun na ka-importante mo igsuon ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kinisa, it brings joy to our heart. Kahatag ko no kalipay ang pulong sa Ginoo. Ano makahatag man ko kalipay ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi? Makahatag ko kalipay ang pulong sa Ginoo mga igsuon kaya daghan mo kaay mga nindot nga saad sa pulong sa Ginoo, di ba? Mga saad nga may tungod sa paglaom, comfort na atong ma-claim ba para sa atong kaugalingon sa dihang mosalig kita sa Ginoo. The Bible is the source of hope and comfort that we need. Ang pulong sa Ginoo, ang Biblia na puno sa mga saad sa Ginoo nga atong mag-claim sa panahon nga kita nanginahanglan. Dahil mga bersikulo, mga storya sa Bible nga mubagay sa atong sitwasyon. Panalitan kung magsakita, ano sa bang verse sa Bible nga pwede na ito i-claim? I am the God that healeth thee. By His wounds we are healed. So, mga bersikulo na siya nga mutukma yun sa atong sitwasyon nga pwede na ito na sa i-claim. Kung nahadlok ta, ano sa man nga bersikulo nga para sa ato nahadlok ta. Psalm 23:1. Saan na Psalm 23:1? The Lord is my shepherd. Kung nanginahanglan kita financially, sa man nga verse ang maka-comfort sa ato, maka-encourage sa ato. Sa mga verse? Genesis 1:1. So, Genesis 1. And my God will meet all your needs according to His riches in Christ Jesus. Kung lonely ka, unsa man nga verse ang magka-talipay sa imong kasing-kasing? Unsa nga verse? Kaya saad sa Ginoo, isulti niya sa Old Testament, sa New Testament, I will never leave you. I will never abandon you. When you feel tired, kung ikapoy ka, dili lang physically, kundi emotionally, bisan spiritually, kung saan nga saad sa Ginoo, verse sa Bible nga, maka-comfort sa imo. But those who wait upon the Lord will renew their strength. And they shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. Kung burden ka sa kalalain ng mga problema, kami daghan kinapasaan ba na nagugatan na ka ikaw, sa mga verse sa Bible nga makapagaan sa imong pagbati. Kanang ingon ni Jesus mo, come to me, all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Anong sa New Testament po nga, cast all your cares upon Him, for He cares for you. So,
example na mga ikusuon, no, nga, ang pulong sa Ginoo, ang mga verses sa Bible, makahatag kalipay mo sa ato, makahatag og comfort. Kung na-confuse ta, kasi mga verse sa Bible nga, katapang sa ato. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. He shall direct your path. And many other verses, many other stories na atong mabasahan sa Bible nga pinaagi niya nga mga bersikulo nga mga istorya ma-comfort ta, ma-encourage ta. Ang akong favorite na verse ikat pa sa una sa Catholic school. Kining 2 Chronicles chapter 16 verse 9 and din. For the eyes of the Lord reigns out throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. For the eyes of the Lord reigns out throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to the Lord. Kaya bitaw maabot magyud nga ma-discourage bitaw ko sa ministry. Na gyud na ang panahon pero kini nga verse ang maka-encourage sa ako. Nahimo ni siya na source of encouragement sa ako gikan pa sa una. Nga kung magpabilin lang ko nga committed sa Ginoo, committed sa ministry, kanang ang Ginoo dili siya mapakyas ba na mohatag sa ako og strength nga atong kinahanglan para makapadayon ko. Muna siya nga bersikulo. So it gives joy to the heart, to our heart. Na-experience lang ko din ni Haring David mo na ang isulti niya. Tinood, nagkan kayo mga verses dito sa Bible. Na beneficial kayo sa ako. Na ma-bless you ta. And then, ikaw pa, it will last forever. It means that the Word of God has not changed. Bakit mag-usap ang pulong sa Ginoo? Ikan sa una sa diha nga nasulat ni, hantod karon, bakit na nausap? Pag ingon sa pulong sa Ginoo, for God so loved the world, mao nang gyapon na karon. Di ko magyapon sa Ginoo ang tibuok kalibutan. Hagbay naman ang isulat sa Ginoo, for God so loved the world. Hantod karon, mao nang gyapon sa tinuod gyapon na kayo. For God so loved the world. Still, God loves us so much. Dili pareha sa ato ba, di ba? Gusto kita karon pagkaugba, right? Dali na kita mo, sabi, we are not true to our word. We are not true to our promise or promises. But God, ang punong sa Ginoo, dili na siya mag-usap. Pag ingon sa una sa Ginoo, sa punong sa Ginoo, for God so loved the world, hantod karon mo na siya. Pag ingon sa punong sa Ginoo, let us make man in our image and likeness. Hantod karon mo rin yapon na siya. Pagtanaw sa Ginoo sa ato, binuhat kita sumala sa iyahang panagway, wala na mausap. Bisag pila na kalibo ang mga nalagi. So, example na mga gusto ko ba na ang pulong sa Ginoo will last forever. Heaven and earth will pass away. Mausap at tanan, nungka sa pulong sa Ginoo. So, muna ang mga nindot kayo na epekto. Mga nindot kayo na mga benefits sa pulong sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, it gives life to our spirit. Kapag siya sa atong spirito o kalagi. Gives us wisdom. So, magyahan ta. It brings joy to our hearts. And it will last forever. Naimukban, ingon nga, pulong sa Ginoo, killjoy mo na, ngayon sa killjoy, kaya daghan kay mga bawal, ay nagbuhata, ay nagbuhata, ay nag-isulti, kaya musuko ang pulong sa Ginoo, musuko ang Ginoo, ay nagsunda, ay nagbuhata. Daghan kayo og bawal, mga uban, di sila ganahan, mabasa sa pulong sa Ginoo. Pero isa pa, ang pulong sa Ginoo mo siya ka ng salamin, ano? Basa ako ni mo, makita ni mo, imuhang kaugalingan. Muna mo ba, di sila ganahan mo basa, di sila ganahan mo tuon, kaya makita nila ilang sarili diya sa pulong sa killjoy ko no ang Bible, killjoy ko no ang simbahan. Pero dili makita nato
na opposite kayo. Dili yung siya killjoy kay makapabuhi ko sa atong kalag. Killjoy na. Kahatag og kaalam, kahatag og giya sa atong mga desisyon. Dili siya killjoy. It brings joy to the heart. Dili siya killjoy. It gives joy to our heart. Inanda ka beneficial ang pulong sa Ginoo sa ato. So, sumala sa akong mention ganina sa akong introduction, nang giingon ganina nga, sayang tao, wala kay kahatag o bili sa Biblia. Parehas sa mga daan simina, daan mga toys. Ang mga tao wala kay kahatag o bili sa Biblia. Pero si Haring David, grabe ang pag-value niya sa pulong sa Biblia. He said, the word of God is more precious than gold. More precious than gold. Di ba? Precious metal yung ginang-gold sa ato. Karon bisan sa iyang panahon sa una, yung nagyapon. No? Pinaka-precious na metal kanang bulawan. Pero sa iya dili na mo pinaka-precious na metal. Precious na butang ang bulawan. Kung dili alang sa iya ang pulong sa Ginoo. Kung dili lang, na? Ingon pa din niya, ang pulong sa Ginoo more pleasing and satisfying. Sa una ang pinagkatangkis nga pagkaon ka na honey, the sweetest substance nga pleasing kaayo, satisfying kaayo. Pero sa kang Haring David, dili ang honey ang pleasing, ang satisfying, kundi ang pulong sa Ginoo. Wala niya, the word of God is more precious than gold, more pleasing, more satisfying than honey. Kita, mga igsoon. Mutang na sa atong paglingan. Makasulti pa punta, makaingon pa punta para sa kang Haring David na ang pulong sa Ginoo more precious than gold, sweeter than honey. Makaingon pa punta. Ubasi na apay mas precious. Okay, so pulong sa Ginoo. Na apay mas sweet, meaning mas satisfying kumpara sa pulong sa Ginoo. So may angin na ito buhaton. Tana ta sa akong kaugalingon. Application ta karon. So may angin na ito buhaton para mag-convince kita ba? Nga makaingon kita nga tinuod. The word of God is more precious than gold. The word of God is sweeter than honey. So na itong dapat buhaton para mag-convince kita para makasulti po ta parehas sa kang Haring David. The word of God is more precious than gold, sweeter than honey. So dapat nato buhaton. So dapat nato buhaton sa pulong sa Ginoo. Kung ato lang ibutan ang Bible, i-correct lang nato. Nabaibig to sa akong kinabuhi. Kung ato lang paabugan, kung ato lang taguan, wala lang buhaton mga igsoon niya, kung pasahong, tunaan, pamalandungan, i-apply. Okay, kung atong pasahong, tunaan, i-apply, di ako na ito ma-experience ba? Kung hindi pa maagi para ma-bless ta, para maka-benefit ta sa pulong sa Ginoo. Kunya, di ako ta ma-convince. Yan na makasulti at pinunod kita. Mas nabaw gida ang pulong sa Ginoo kaysa maglutan. Mas satisfying gida ay sa kumpara sa mga. So klaro kayo ang hagit sa atong tanan. Karon gabi na himuon ginato nga batasan ang magbasa, magtuon, mga landong sa pulong sa Ginoo. Aron ma-bless ta sa pulong sa Ginoo. Aron mabinibisyuhan ginato ang pulong sa Ginoo. Okay, kung ma-bless ta, maka-benefit kita sa pulong sa Ginoo, aya pa ta makaingon o makasulti
Ang pulong sa Ginoo is more precious than gold. Ang pulong sa Ginoo is sweeter than honey. Ano man, can experience na. Salamat Lord sa pagpahinumdom ni mo kanamo sa mahinungganon sa pagbilid kong Lord ang imong bulong sa among kinabuhi. Imong hatag Ginoo ang pulong sa amo aron adunay pagkaon ng among kalag espiritu aron maghiyahan kami aron na aduna kami source of encouragement, hope and assurance sa among pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Tabangin kami Ginoo nga among buhaton ng among part, Lord. Among masahon, tun-an, pamaladungan imong pulong. Kaya kung among ma-experience, Lord, ang imong pulong, kung ma-bless kami sa imong pulong, Lord, makaingon kami pareha sa giingon ni Haring David that your word is more precious than gold, sweeter than honey. Ginoo, salamat sa imong salamat sa imong mensahe sa among karon gabi. Panalangin sa among kasing-kasing nga among natun-an, Lord. Na kung sa among matun-an, magpabilin sa among kasing-kasing, sa among hula, kung ang among matun-an Ginoo mo ay mo guide sa among, mo pahinumdum sa among, sa angay na bubuhaton sa among pagkinabuhi ng Kristo. Salamat Ginoo sa matagpusan niya karon. Nasayod ka sa among mga panginahanglan, Lord, sa among mga sitwasyon. Among itugyan sa pag-ampo ang matagpusan niya karon dinhi Ginoo. Among gitugyan po sa pag-ampo, Lord, ang among panahon, Lord, sa hindi na mo masabtan, init kaayo og adlaw, mo kalitan og ulan, mo nahinungdan Ginoo nga dali ra mi magsakit. Ginoo, nag-ampo kami na imo kami hatagan ug maay nga panglawas kanuna, iiway kami Ginoo sa mga sakit, tagay kami igo nga kusog Ginoo nga makasukol ang among immune system Ginoo sa pausap-usap nga panahon. Among isalit po Lord ang among syudad. Nagampo ako nga ikaw magpanalangin sa mga leader namo Lord, lokal nga mga leader nga magiyahan sila sa ilahang mga desisyon Ginoo. Isa na among mga national leaders Lord, usahay aming badunggan ng mga negatibo ng mga comments, negatibo ng mga balita bahin nila. Pero Lord, klaro kayo imong pulong nga kung unsay amin ang bubuhaton alang kanila. Klaro kayo imong pulong ng ingon Lord nga we should pray to our leaders. So Lord, pasilua kami kung na kami nasulti na hunahunaan nga di maayo sa among mga leader. Gani ang angay na bubuhaton Lord is to pray for them. Lord, among itugyan po ang mga panghitabo sa kalibutan, labi na din Lord ang kahintang sa Amerika nga isog sakto Lord ang ilang kahintang kay winter storm sa pikas bahin di makontrol ang wildfire Lord. Nagampo kami nga tabanan ni mo Lord ang ilang gobyerno, federal government o sa mga responsible ng mga agencies ilang gobyerno Ginoo nga malagpasan nila ni nga trahedya pagsulay sa ilang nasod Ginoo. Kay kung unsay mahitabo sa ilang Ginoo, affected Lord ang tibuok kalibutan, affected po ang Pilipinas. So ubang lugar Lord nga usahay din ang masabtan ang mga panghitabo. Lord, among giila that you are still in control. You are still seated, Lord, in your throne. Lord, if you are able to control the whole universe, Lord, makahimo po ka sa pagkontrola sa mga panghitabo sa kalibutan. Bisan sa ka-complex o sa ka-lisod, Ginoo, among manaw-naon. Pero Lord, dili ka mag-panic, Lord. You are still in throne. You are still in control. So Lord, among itugyan kanino ang tanan. Bisan ang mga panghitabo po sa aming pamilya, sa aming personal na kinabuhi. Ikaw, minister ka na mo, Ginoo, sa aming pagpamaulit karon, dahil kami na safe sa aming mga pinayanan. Mag-auban ikaw sumatag mo sa Lord, magatagbo sa among kinahanglan sumatag adlaw, magahatag ikaw og kalipay, Ginoo, pagdasig kanunay kanamo sa adlaw-adlaw katanan. Dawat Lord ang among mga pag-ampo ang among mga pagpasalamat.
Ug karon ang gugma sa Dios Amahan, grasya, kaluoy, pinagi ni Kristo, ug ang presensya sa mga Espiritu mga igsoon mag-uban ka natong tanan gikan karon hangtod sa kahimturan, hangtod sa pagbalik pag-usab sa atong Ginoo sa Kristo. Amen. Maayong gabi. Happy New Year.